Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa serye pa rin ng Aklat ng Jonah at atin pong sinusundan ang tema ng Our God of Relentless Grace. At ang atin pong mensahe ngayon ay parang pagpapatuloy ng mensahe nung isang linggo. Kaya nga po ang ating title ay paano itinutuwid ng Diyos ang isang lingkod na tumalikod sa kanyang tawag. Ito po yung pamagat ng pag-aaral sa umaga, ngunit ang ginamit po ni Pastor BJ ay ang bagyo na dala ng pagsuway ng Diyos. At atin pong natutunan na ang Panginoon ay maaring gumamit o pakilusin ang kalikasan. No, kaya po siya ay nagpadala ng bagyo. Ang kanya pong hangarin ay upang ang kanyang lingkod ay magising, mahimasmasan. At sa kanya pong paglalakbay o pagsuway, siya po ay gumising at bumalik sa utos ng Diyos. Kaya po, ang ating title ay Pagtutuwid ng Diyos sa isang lingkod na tumalikod sa kanyang tawag. Ngunit simulan po natin ang ating pag-aaral sa isang maikling panalangin. O Diyos Ama, Ama naming dakila, maraming salamat po at dinala mo kami sa dakong ito upang makapakinig ng inyong mayamang salita. Salitang bumabago ng puso at ng buhay. Nagbibigay ng kalakasan, kagalakan, kapayapaan at pangunawa sa aming lakarin sa buhay. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. At nang makita po namin ang aming sarili sa inyo pong ituturo, sa inyong mensahe sa hapong ito. At lalo't higit, lumalim po ang aming takot, ang aming pananampalataya at pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nais ko pong simulan ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang tanong. Sino po rito sa inyo ang marunong mag-chess? Parang hindi ho yung chess burger, iba po yung chess, yung larong boards, no? Board game. Meron po, pakitaas ang kamay. Merong ilan. Alam nyo, nung ako'y bata-bata sa eskwelahan, ako'y naglalaro din ng chess. Kapag ikaw ay naglalaro ng chess, ikaw daw ay mga kasama sa mga intelektual, matatalino. Kaya tanungin ko kayo uli, sino ang naglalaro ng chess? Ayun, nadagdagan ng 3. Ngayon, siguro naman naunawaan natin kung paano nilalaro ang chess. Ano po? Kaya tignan nyo po ang isang letrato na kung saan or isang scene na kung saan kayo po'y naglalaro ng chess, ang inyong kalaban ay medyo mahusay. Ang kanyang moves, para kang kino-corner, dinadala ka sa isang sulok upang ikaw ay imate. Checkmate ang tawag sa Ingles. Ngunit nakakita ka ng paraan para umiwas. Kaya meron kang strategy na iwasan mo, mukhang naiwasan mo ang kanyang atake, ngunit sa isang iglap, sa isang pagkilos ng kanyang queen, sabihin na natin, biglang nakita mo na lahat pala nung parang akala mo'y libre at meron pang pinakain sa'yo, lahat para yo'y patibong. At ikaw ay nasa kote, ikaw ay nasa corner at ikaw ay namate. Checkmate po ang tawag doon. Sapagkat yung iyong kalaban pala ay isang grandmaster, yun ay napakahusay sa chess. Sa atin pong kwento ngayong araw na ito, si Jonah, akala niya yung kanyang mga pagkilos ay ayos na. Siya ay nakakatakas, parang malaya. Sumakay pa sa isang cruise. Naiwasan niya ang panawagan ng Diyos. Ngunit ang Panginoong Diyos, na siya namang grandmaster ng buong mundo at ng lahat ng nilalang, ay naglunsad ng isang pagtugis, sabihin na natin. Parang tugis ng kriminal ang dating, ano? Siya ay isang paghabol sa isang lingkod na umiiwas o tumalikod sa kanyang panawagan. Bilang panimula, alam niyo po, kapag ang isang lingkod ng Diyos ay
lumilihis ng landas at sumusuway, tiyak na hahabulin ka ng Panginoon at ikaw ay kanyang itutuwid. Hindi kanya pababayaan sa sarili mong mga style at strategy ng pag-iwas. Kanyang isasaayos ang mga pagkakataon, ang mga pangyayari. Kaya niyang pakilusin ang kalikasan at maging ang mga sirkumstansya ng iyong buhay upang tayo po ay ibalik niya sa landasin na kanya pong hinanda para sa atin. Tignan po natin, panandalian, balikan natin kasi ang ating pag-aaral ngayon ay mula sa talata 7 hanggang 10. 4 na verses po yan. Pero tignan muna natin yung background ng kaunti kasi baka yung iba po sa atin ay hindi po, wala po rito. No? Tignan natin yung nangyari bago po sa verse 7 to 10. Alam po natin na sa verse 1 pa lang, sa unang talata pa lamang, meron pong utos ang Diyos. At ang utos niya kay Jonah ay siya ay pumunta saan? Sa Nineveh. Pumunta ng Nineveh upang mangaral laban sa Nineveh. Sapagkat ang kanilang kasamaan, tinuro po sa atin ni Pastor BJ last week, sobrang napakasama ng bayan na yon. Siya po ay dapat mangaral laban sa kanila na pagdating ng panahon sila ay gugunawin. Pero ang magaling na si Jonah, may ibang plano. Sa halip na siya ay tumungo sa Nineveh na 500 miles yata, no? Ayon dun sa mapa na pinakita ni Pastor BJ kahapon, last week. 500 miles north. Pero siya ay pupunta saan? Sa Tarshish, sa bandang kanluran, west. At yan ay halos 2,500 miles ang layo. Sa litrato, ganun po kalayo ang kanyang plinano, ang kanyang nais gawin, palayo sa kagustuhan ng Diyos. So akala niya, medyo magandang plano ito. Siya ay sumakay ng vapor, no? Cruise, detour de Mediterranean, yun ang tawag doon. Siguro, sa mga sandaling iyon, ine-enjoy niya yung kalangitan, yung malamig na simoy ng hangin, umiinom ng kape, o kaya naman kung anumang drinks yun. Sapagkat sabi niya, ayos na ito, malaya, walang nakakaalam na ako isang propeta. Ngunit biglang-bigla, sa isang iglap, biglang may dumating o nagpadala ang Diyos ng ng unos, ng hangin na siyang nagdala ng malakas na unos. Ang kanya pong magandang biyahe ay naging bangungot. Natapos, para siyang nahulog, nahimasmasan. Ang kanya pong tour de disobedience became a nightmare. At lahat po na nakasakay sa barkong iyon ay nadamay. Natutunan nga po natin last week, Pag tayo po yung nagkakasala, hindi lamang po tayo ang naapektuhan. Marami pong naapektuhan. Kaya't ang kapitan ng barko, sinabihan ng bawat isa, bawat isa sa atin, ali kayo, mag-meeting tayo, mag-prayer meeting. Tumawag kayo sa kanya-kanya ng Diyos. Naalala ko, sabi ni Pastor BJ, Diyos ng Dagon nga ba yun? Ang Diyos ng karagatan. No? Tumawag kayo, iba't iba, mga pagano po ito. Baka sakaling yung Diyos na inyong tatawagan, makita ang inyong ating sitwasyon at tayo ay iligtas. Subalit, may nakita po siyang, binilang niya, parang kulang sa manifesto. Meron pong isa ang nawawala. Yung ating kaibigan na si Jonah. Nandun po sa pinakamababang deck ng barko. Ano pong ginagawa niya doon? Parang yung ilan sa inyo ngayon. Huwag niyo naman ho akong tulugan. Natutulog ang ating kaibigan na si Jonah. Wala po doon sa prayer meeting na inorganize siya ng isang kapitan. Kaya po siya ay sinabihan. Siya ay nirebuke. Siya ay hinamon. Sinabi, anong ginagawa mo dyan? Patulog-tulog ka. Magdasal ka sa Diyos. At baka sakaling tayo ay mailigtas. Alam niyo, ganun ang isang, parang tayo pong mananampalataya. No? Kapag tayo ay tumatakas sa kagustuhan ng Diyos, tinatamad tayong mag-pray, hindi tayo nagbabasa ng Biblia,
Ayaw nating umaten sa mga fellowship kasi meron tayong tinatakasan. Maring utang, hindi po utang, tinatakasan din ang utang. Ang utos ng Diyos. Ano po? Ngunit ang Panginoon ay hindi po tumigil. Kaya't si Jonah, nang makita niya may bagyo, itong kapitan, pinipilit siya ng parang sabi niya siguro, parang may kamay ang Diyos dito Pero tignan natin ang kwento mula sa verse 7 hanggang verse 10. Binasa na po natin yung verse kaya hindi ko na uulitin. Pero bibigyan natin ng isang salita ang bawat talata. Verse 7, verse 8, verse 9, at verse 10. Kaya buksan niyo po ang inyong Biblia. Manatili kayo dyan sa Jonah chapter 1 upang masundan po natin ang ating pag-aaral. Sa verse 7, ang sinabi po doon, sila ay nagpalabunutan. Palabunutan, they cast lots. At yung lot na yon napunta kay Jonah. Hinanap nila kung sino kayo may kasalanan nitong bagyong ito na napakatindi. Yung bagyo na yon, mga tripulante ito Sanay sila sa bagyo. They have never seen a calamity like this before. Sabi nila ba, iba ito Sino kaya ang may kasalanan nito? Nag-pray na silang lahat-lahat, pero tuloy-tuloy pa rin ang bagyo. Pero yung tripulante, yung kapitan, sabi niya, mag-cast lots tayo. Magpalabunutan. At ito'y napunta kay Jonah. Verse 7 po, palabunutan. Verse 8, ano nangyari? Nung binasa natin kanina. Nung napunta kay Jonah, ano pong nangyari sa verse 8? Ang sabi doon, kanilang nagharapan. May paghaharap. Si Jonah, hinarap siya ng mga tripulante kasama ang kapitan. Yung sa verse 9, anong nangyari? Doon naman yung pag-amin. Inamin na niya at meron ding pinahayag si Jonah doon. Ating titignan mamaya. At yung bang verse 10, pagkatapos ng palabunutan, pagharap, pag-amin, may isa pa pong nangyari doon na napakaganda na bibitinin ko kayo. Mamaya na natin pag-usapan. Okay lang po yun. Kaya huwag kayo matutulog mamimiss nyo yung huli. At kung sakaling swertehin, bawal ang swerte. Magpapalabunutan tayo. Biro lang po. Pero titignan natin yan mamaya. So, unahin po natin ang verse 7 at 8. May dalawang bahagi po ang ating pag-aaral ngayon. Ang dalawang bahagi ay hinati lang po natin sa verse 7 and 8. Isang punto po yan, isang kaisipan, isang katotohanan. At verse 9 and 10. Sa verse 7 and 8, ito po ang ating matututunan. Ang spiritual truth. At ito po ay, sa first point, ang sabi dito, pangingibabaw ng kapangyarihan ng Diyos sa mga kaparaanan at maging ang sasalita ng mga tao upang ilantad ang pagkakasala ng kanyang lingkod. In other words, yung pinag-aralan natin last week, nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos na siyang nangingibabaw sa kalikasan. Ito naman ang kapangyarihan niya nangingibabaw sa tao, sa mga kilos, mga salita ng tao upang ibalik ang kanyang lingkod na naliligaw o nagwawala, sabihin na natin. Ang sabi po sa verse 7, para makita po natin ito ng mas maliwanag, tignan natin kung paano ginawa ng Diyos ito. And they said to one another, come and let us cast lots. So ang ginawa ng Diyos, yung kanilang palabunutan, ang kanilang pinaniniwalaan, na ang mga Diyos ang siyang may kontrol sa kinalalabasan nito, ay kayang-kayang kontrolin ng Panginoong Diyos. Siya ay may kapangyarihan. Ito po ang unang katotohanan dito, ang subpoint po ng ating pag-aaral. Ang Panginoong Diyos ay may kapangyarihan upang pangunahan ang kalalabasan ng palabunutan. Yun po yung casting of lots. Kaya niyang palabasin sa resulta nito, ang isang resulta na siyang naayon sa kanyang kagustuhan. Kaya nga po, ang lumabas doon ay pangalan ni Jonah. Yung mga palabunutan nung panahon na yun, mga either bato o kaya mga stick, papipiliin ng stick o yung pinakamahaba, yun, ikaw ang may kasalanan. Yung iba, sabi nila sa ibang pag-aaral, mga bato itatapon, yung isang hihiwalay, yun,
At malapit kay Jonah raw po yun, na ituro siya. In other words, ang Panginoon po ay may kapangyarihan upang idirekta o idirect ang kinalalabasan ng mga kaparaanan ng tao. Alam niyo po sa Old Testament, yung palabunatan ay kinoconsider po yan na parang divine exercise. Diyos po ang may hawak ng outcome nito. Naniniwala ang mga tao noon na kapag ginagawa mo yan, since wala kang control, ang resulta niyan, Diyos lang may hawak. At yan ay paniniwala pareho sa mga pagano at maging sa mga mananampalataya ng Diyos. Ang Diyos mismo ay iniutos nung hinahati ni Joshua ang lupain pangako sa Promised Land. Ginamit po nila ang palabunutan kung kanino mapupunta ang iba't ibang lupain. Ginagamit din po yan sa mga pari. Kung sino man ang maglilingkod sa templo o sa tabernakulo, nung panahon na yon, ginagamit din po yung palabunutan. O kaya naman yung tinatawag nilang yung feast po ng the atonement, no? Yung annual atonement feast po nila, ito yung paghingi ng tawad ng buong bayan ng Israel. Nag-aalay po sila ng 2 kambing. Yung isang kambing, pakakawalan. Yun ang tawag ay scapegoat. At yung isa naman ay papatayin upang iaalay. Alam mo, napakaganda po ng retrato ngayon. Yung scapegoat, para siyang larawan po ng ating kasalanan. Sa sandaling tayo po ay magkasalat, pinatawad ng Diyos, para siyang kambing na pinakakawalan hanggang siya ay makalimutan. Ganun po ang Panginoon. Ano mang kasalanan, kinakalimutan niya yan. Pero merong isang sakripisyo. Iyan po ay si Kristo. Sinasalarawan po si Kristo na siyang nagbayad ng ating kasalanan. Ang ating kasalanan po ay napapatawad ng hindi libre. Meron pong cost. Kaya yung casting of lots o palabunutan, ginagamit po yan dati. Ano po? Kaya tayo pong mga mananampalataya, kapag tayo po ay lumilihis sa kagustuhan ng Diyos, at anuman po ang dahilan, sigurado po ang Panginoon hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. At siguruhin po natin na tayo po ay alam natin na alam ng Diyos sa mga nangyayari. Tayo man ay tumakbo, hindi tayo makakapagtago. Tayo man ay natutulog, paggising natin, ang Panginoon pa rin ay hahabulin tayo. Alam nyo, si David mismo, napakaganda ng kanyang isinulat sa 137, Psalm 139 I should say. Psalm 139 verses 7 to 10. Ito po ay isang ninilay-nilay ni David sa pagiging makapangyarihan ng Diyos o ang kanyang tatlong salita. Omnipresence, ang Panginoon ay nasa lahat ng lugar, kaya niyang maging nasa lahat ng lugar. At the same time, omniscient, alam niya ang lahat ng bagay. At omnipotence, makapangyarihan sa lahat. Sa 139, Psalm 139 verse 7 to 10, tinignan ko yung Tagalog kasi mas maganda, pero andyan din po yung English, ano po, makikita nyo. Familiar tayo dyan kasi may awit yan di ba? Where can I flee from your spirit, di ba? Huwag nyo natin kantahin, ha? Sabi sa Tagalog, saan ako makapupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako'y makakaiwas? Kung langit ang pupuntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig man ng patay, naroon ka rin. Huminlay man ako na ikaw din ang aking kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas pasilangan o kaya ang tirahan ko'y ang daluyan ng kanluran, tiyak ika'y naroroon upang ako'y pangunahan. Magtatagpo kita roon upang ako'y tulungan. Ang hirap ng Tagalog, lalim. Pero yung huling bahagi nito, napakaganda sa verse 9. Parang sabi niya, kung ako'y gigising sa umaga, pupunta ako sa karagatan at ako'y lilipad mula umaga hanggang hapon, hanggang sa dulo man ng aking nakikita, ang kamay ng Diyos ay naroroon pa rin. Sabi po ni David, hindi po tayo makakaiwas. Ang ating Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay kaya niya ang
nasa iba't ibang lugar at the same time, o omnipresent, at siya rin po ay omniscient. Alam niya po ang lahat ng bagay. Sabi nga po niya, di ba, yung sa isang talata, the sparrow, not a sparrow will fall to the ground without his knowledge. Wala pong ibong maya ba yan, no? Ang mamamatay na hindi alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng detalye. Sa isa pa pong talata, ang sabi doon, the very hairs of your head are all numbered. Imagine mo yung buhok natin. Bilang niya. Hindi lang po bilang. Bawat isa may numero. Kaya pag nahulog yan, alam niya. Yung nahulog na yan, 28,005. Yan ang code. Ganun po ang kanyang pagiging omniscient. Yung iba sa atin, mas konti lang buhok, kaya mas madali. Alam niyo, sa mga kalalakihan, importante ang buhok no? Para yung kinoconserve, parang kalikasan yan pag ikaw tumatanda. No? Pero huwag kang mag-alala, sabi nila, there's a way to look at your hair. Pag ikaw medyo nawawala na, be positive. Sabi niya, huwag mong isipin na you're losing hair. Isipin mo, you're gaining face. Malaki lang yung mukha, no? Biro lang po. Pero ang Panginoon po, alam niya ang lahat. Kaya si Jonah, medyo hindi masyadong cool yung kanyang ginawa. No? Akala niya siya'y makakawala sa presensya ng Diyos. But kahit po siya'y tumakbo at magtago, ang Panginoon kaya niyang pakilusin ang kalikasan, pakilusin ang lahat ng mga makinarya ng tao, natural man o man-made, lahat ng sirkumstansya upang si Jonah po ay walang ibang pupuntahan kundi ang plano ng Diyos kung dapat nasaan siya. Pag-usapan natin sandali yung casting of lots kasi baka isipin natin yung casting of lots o palabunatan, pwede pa rin ngayon, no? Tanong ko sa ating lahat, pwede pa ba tayong mag-cast lots o magpalabunutan upang malaman natin ang kagustuhan ng Diyos? Palagay ninyo, di ba wala naman nakakaalam, ano? You cast lots o mag-flip tayo ng coin, Diyos lang pong may control nun So pwede ba nating sabihin, oh Lord, itotos ko tong coin na to, pagka ito tao o ibon, di ba? Hindi ko alam yung ibon, ba't may ibon doon Alam ko yung tao. Pagka tao, Lord, will mo. Pag hindi. So can we still cast lots or do all of these things in order to find out what the will of God is in our lives? Ano pong sagot? No. Sino sabing no? Sino sabing yes? Halika, toss coin tayo. Siyempre, ang sagot, hindi. Kapag kakagustuhan ng Diyos ang iyong hinahanap, andyan na po ang Biblia. Ang sabi pa, alam niyo po sa Bible, ang pinakahuling incident o pangyayari na kung saan ginamit po yung casting of lots, ito po ay yung si Judas Iscariot ay pinalitan. Sila ay nag-cast lots to choose which among the men will replace him. At ang lumabas po doon ay si Matthias. No? Pero pagkatapos po nung insidente na yun, wala na. Sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 1, tignan nyo na lang po, inote ninyo. Sabi po kasi doon, nung nakaraan, ang Panginoong Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Ngunit sa panahon ngayon, sa huling mga araw, siya ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Yung mga propeta po, ang sinulat nila yung Old Testament, di ba? Si Jesus naman, yan ang New Covenant. So Old Testament plus New Testament is the Bible. Hindi na po gumagamit ang Diyos ngayon ng mga ganyan by chance. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi na-reveal na Nahayag niya na ng buong buo ang kanyang plano. Na-reveal na po lahat sa Bible. Kailangan na lang natin buksan ito at alamin, kilalanin kung sino si Kristo. Kaya hindi na po pwede yung flipping of coins. Ginagawa pa rin po yan bilang practical na pamamaraan. Kung halimbawang meron kang dalawang pinagpipilian na hindi naman masama at mabuti, gusto mo lang kung ano kayang mas okay dito, Lord. You can do that. Ayaw mo ng bias. No? Wala pong masama, pero yung para malaman ang kagustuhan ng Diyos at yun ang magiging basihan ay hindi po pwede. Alam niyo po, nung
Nung bata-bata po ako, ibig sabihin, kailan lang yon? Hindi ho, may edad na rin po ako ngayon. Nung ako po'y unang-unang umattend ng growth group, cell group pa ho ang tawag namin doon, kaya importante na tayo may mga cell group. Yung unang-unang pag-aaral na hindi ko po makalimutan ay ang katanungan na paano mo nga ba malalaman ang kagustuhan ng Diyos? How do you know the will of God? Meron pong 4. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. Ang una po ay ang kanyang salita. Alam na po natin yan. Sabi pa nga po ng James chapter 1, di ba? Kung nangangailangan ka ng karunungan, humingi ka sa Panginoong Diyos. Ang kanyang salita. Ang number 2 po ay the inner witness. O ang kanyang banal na spirito. Kung tayo po ay litong-lito at hindi natin alam kung anong tamang desisyon, panalangin, salita ng Diyos, the moment you receive peace that passes all understanding, you know that God is leading you. So una, salita ng Diyos. Pangalawa, inner witness. Pangatlo, alam niyo po kung ano? Godly counsel. Importante na may grupo tayo na pwedeng kausapin, di ba? Pero kailangan yung iyong counselor ay may takot sa Diyos. Huwag kung sino-sinong counselor. Lalong-lalo na kung tungkol sa life and death ang usapan. Hindi lang life and death and even life after death. The more important conversation that we should be having. So sino po bang iyong godly counsel? Meron bang umaalalay sa iyo sa iyong pananampalataya? O solo mo na lang, solo flight, Lone Ranger Christian? Kailangan po natin ng godly counsel. At pang-apat po, alam niyo kung ano yung pang-apat? Circumstances. Yan yung mga nangyayari. Ito Uy, Lord, kung sino pumasok sa pinto na yan, yan na po ang aking pakakasalan. Kaso hindi mo gusto ang itsura. At hindi ka rin niya gusto. Diba? Yung circumstances po, ay hindi po yan ang simula. Yan ang huli. Mala sa atin po, nagsisimula tayo sa mga signs. Bigyan niyo ako ng sign, Lord. Uy, sign! This must be a sign. Hanap ka ngayon ng pwedeng mag-advise sa'yo na yun ang pipiliin. O hanap ka ng Bible na scripture para suportahan yung sign. Baliktad. Kung baliktad po yung process, baliktad din po ang resulta. Ang salita po ng Diyos ay napakahalaga. Ngunit hindi po lahat ay nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kung wala po tayong relasyon kay Kristo, para itong mga kaalaman lamang dito at isa lang siya mga technique o mga how to do this, how to do that. Ang sabi po ng Psalm 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Siya ay lampara sa aking paa, yung aking kinatatayuan ngayon, at liwanag din siya sa aking pupuntahan. Kaya ang Kristiyano hindi lito. Dapat hindi lito sa buhay. Maliwanag ang kanyang panawagan, maliwanag ang kanyang pinupuntahan, ginagawa sa kanyang buhay. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, yung salita ng Diyos, gaya ng sinabi ko, yan, nakakalito talaga yan pag ikaw ay medyo wala sa Panginoon. At hindi lang yon, kung ikaw ay medyo hindi nasanay na kumain ng salita ng Diyos, nakakalito yan. Pero sabi po ng 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God find their yes in Christ. That's Him, in Christ. That is why it is through Him that we utter our amen to God. It is through Christ, that's why we say amen. Amen means so be it. Lord, yan ang sinabi mo, yan ang matutupad. Alam niyo po yung definition ng faith na gustong-gusto ko? Ano po bang definition ng faith? Taking God at His word. Yun sinabi ni Lord, mangyayari yan, totoo yan. Madelay man, it's not my timing, it is His timing. Balik po tayo kay Jonah. Ano po? God in His sovereign power, kaya niyo pong i-direct ang outcome ng casting of lots o palabunutan. Kaya niyang i-arrange ang mga circumstances so that it will align to His will. Verse 8 na po tayo. Bilis natin, Verse 7, verse 8. May kapangyarihan ng Diyos na pangunahan, hindi lamang po yung mga circumstance o yung mga the ways of man,
Pati po yung pagharap, yung komprontasyon na ginawa po ng kapitan at ni Jonah, ng mga tripulante at ng suwail na lingkod ng Panginoon. Upang ang kanyang lingkod po ay wala ng ibang choice, kundi ang lumantad at aminin ang kanyang pagsuway. Ang tanong po sa kanya, di ba? Tell us, sa verse 8, then they said to him, tell us on whose account this evil has come upon us. What is your occupation? And where do you come from? What is your country and of what people are you? Habang binabasa ko po ito, parang nakikinig ako sa congressional hearing no? Parang ini-interrogate siya Sino ka ba? Anong trabaho mo? Saan ka nang galing? Ang bayan ka ba nang galing? At anong klaseng lahi ikaw o kayo? Tingnan natin yung mga tanong na ito kasi ang sinasabi natin dito, maging ang mga sinasabi, salita ng Diyos, maging ang komprontasyon, ito po'y kayang i-orchestrate ng Diyos upang ang kanyang lingkod ay walang ibang choice kundi aminin ng kanyang pagkakamali at kasalanan. Tell us on whose account this evil has come. Pinag-uusapan nila dito, evil. Parang meron po silang awareness ng good and bad. Evil is something that is against God. At yung pangatlo at pang-apat na tanong, parang merong tema na pare-pareho. What is your occupation? Anong trabaho mo? Pwede rin nating sabihin, ano ang ginagawa mo rito? Ikaw ba'y ahente ng kabaong o ahente ng gamot? No? Kasi lahat kami dinamay mo No? So ano bang trabaho mo? Saan ka nang galing? In other words, they were asking questions that relate to one's character and his calling, his being and doing. Medyo mahirap kasi Tagalog nun kaya, no? Iyon ang mga tanong sa kanya. Sino ka ba? Saan ka nang galing? Yung mga tanong na yan cuts through the character and calling of a person. Siguro si Jonah kinakabahan na, ang daming tanong Hindi niya pa nasasagot, ang daming mga tanong sa kanya. So, ang kanyang puso talagang matindi siguro ang pagtibok. Hindi na siya pwedeng magtago, pero meron pa rin siyang choice, pwede pa rin siyang mag-deny at magsinungaling. Kasi po yung palabunutan, yun, ang dahilan nun para i-expose si Jonah. Ito naman pong mga tanong na ito, para talagang aminin na niya ang kanyang pagkakamali. Para bang ang Panginoong Diyos, naalala niyo ang Panginoong Diyos sa iba't ibang sitwasyon sa Old Testament, no? Pagka nagkakasala ang kanyang lingkod, sinasabi niya ba, makasalanan ka? Hindi Magtatanong muna siya. Nang unang magkasala, ang unang mag-asawa, si Adan at Eva. Ano po ang ginawa ng Diyos? Anong unang sinabi niya? Where are you? Tanong. Sino nagsabi sa inyo na kayo'y hubot-hubad? Who told you that you were naked? Nung si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid. Ganon din ang Panginoong Diyos. Ang sabi niya, where is your brother? What have you done? Si Job po, nung nagsimulang magreklamo sa kanyang mga dinaraanan, kasama ng kanyang mga kaibigan na mga angkukulit. Ang sabi ng Diyos, where were you when I laid the foundations of the world? Alam niyo, ang Panginoon po, sa pamamagitan ng pagtatanong, ito'y pagkakataon po sa isang lingkod niya sa kanyang isang anak upang aminin. Grasya yun di ba? Grasya ng Diyos. Hindi siya nagko-condemn kaagad. Hindi niya kinokondena kaagad ang anak ng Diyos. Binibigyan niya siya ng pagkakataon na aminin ang kasalanan niya. So God must have ordained these questions through the questioning of the sailors about Jonah, who he was and what was he doing. Ang Panginoon po ay mayroong sovereign control. May kapangyarihan na nangiming ibabaw sa mga gawain ng tao. Last week, gawain ng kalikasan, gawain ng tao, maging ang mga salita niya, upang ang lahat na ito ay luminya sa kagustuhan ng Diyos.
Alam niyo po, share ko lang po ang isang experience na medyo ganito rin po ang katotohanan na pinapangusap. Naalala ko po nung ako'y bata-batang young adult, kagaya ng marami sa inyo, mga young adult. No? Mukha naman kayong young adult. Ako po'y isang mananampalataya na yon, bagong Kristiyano rin, pero marami akong mga kompormiso na sikreto sa buhay. No? Nagsisimba ng linggo, pero sa weekdays, medyo maraming kalokohan. Hindi medyo, marami. No? May mga gabi po, madalas, lalo na pagka may biyernes o may selebrasyon, pupunta kami sa mga night gimmicks, ganyan. Lahat ng kalokohan nando doon, inom, sigarilyo, alak. Hindi naman ako mahilig doon, pero dahil sa barkada, pupunta po kami doon at gumigimik. Hindi dapat nakikita ang isang Kristiyano po, mananampalataya sa mga lugar na ganoon. At nung minsan, iniimbitahan po ng grupo namin ang isang kaopisina o isang kaibigan, no? Isang kasama na sumama. Pero itong kasamang ito, talagang matindi ang kanyang paninindigan. Hindi ako sasama. Ayoko. Kahit na ma-miss ko na lahat ng gimmick nyo, hindi ko gagawin yan. Hindi ako sasama sa inyo. Grabe po ang kanyang paninindigan. Naririnig ko ang kanilang usapan. At siya po ay hindi man mananampalataya. Hindi po siya Kristiyano sa aking pagkakaalam. At sa sandaling iyon, nagkita ang aming mga mata. Nagkita kami ganyan at tinignan ko siya na parang nangungusap ang kanyang mga mata. Na parang sinasabi niya sa akin, di ba, Ave? Di ba, sabi mo, Kristiyano ka? Alam niyo po, yung mga salita na yun na hindi man niya binanggit, ang Panginoon kumilos sa senaryo na yan at yun ang aking nabasa. Panginoon nangungusap sa akin at yun po ay conviction. At mula noon po, unti-unti pong naalis ang hilig sa mga bagay na yon. Nung ako po'y nag-grow bilang isang Kristiyano, natutunan ko na, alam niyo, mga bagay na yon, hindi po karapat-dapat sa isang anak ng Diyos. Sapagkat ang pagkukompormiso ng atin pong buhay, pag ito po'y paulit-ulit, nagiging lifestyle. Hanggang sa hindi na natin kayang kontrolin. At ang tawag po sa mga bagay na yan ay enslavement. At pag hindi ho natin makontrol, yan na po ang ating master. Nagiging master. Rebellion against God. Yan sabi ng Diyos, di ba? Wala kang ibang master kundi ang Diyos Ama. So I was convicted. Kaya po, ang isang anak ng Diyos na lumilihis ng landas, kung ito man po ay sinasadya o dahil sa nagtatampo sa Diyos, kagaya ni Jonah, God can ordain the circumstances to get us out of that situation. Beginning with an admission o pag-amin na tayo po ay mali. So that, para po, tayo ay mailagay ng Diyos sa tamang landasin. Yan po, sa kaso ni Jonah, upang aminin niya po ang kanyang kasalanan. Yan po yung verse 7 and 8. Puntahan natin yung verse 9 and 10. Yung pangalawang punto. Ang sinasabi po ang punto po natin dito, ang pangingibabaw ng kapangyarihan ng Diyos sa pag-amin ng isang lingkod sa kasalanan na kayang gawin ng Panginoon na bilang isang patutuurin sa kanyang mayamang biyaya para sa mga taong ligaw ang landas. In other words, ang isang lingkod po na nagkasala at tumalikod sa kanyang kasalanan, kahit na po ito ay kanyang kahinaan, ang Panginoon ginagamit niya itong sitwasyon na ito upang ipakita ang kanyang lubos-lubos na grasya, habag, lalong-lalo na sa mga taong ligaw. Ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos, hindi lamang sa palabunutan, hindi lamang sa komprontasyon, maging sa pag-amin ng isang lingkod ng Diyos, ng isang mananampalataya. Ang kanyang kahinaan, ang kanyang di pagsunod, gagamitin ng Diyos yan upang ipadama, ipakita ang kanyang mayamang awa. Kaya po, yung sa verse 9, di ba? Si Jonah, wala na magawa. He had to confess.
who he was. I am a Hebrew and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Imagine po natin, wala nang choice si Jonah eh. Naipit na siya. Booking na. Kaya wala siyang ibang gagawin kundi aminin. Subalit ang kanya pong confession ay parang contradiction din eh, di ba? Paano mo sasabihin na ikaw ay sumasamba sa Diyos ng kalangitan, ng kalawakan, ng langit, lupa, dagat, samantalang ikaw naman ay tumatakas sa kalooban ng iyong Diyos? Gayunpaman, alam niyo po, ang kabutihan ng Diyos, ginamit ang pangungusap ni Jonah. Ginamit po ito kahit na ito ay isang kontradiksyon bilang isang magandang halimbawa para sa ating lahat. At magandang mensahe rin para sa mga nakakakinig during that time, ang mga tripulante. Ikita po natin dito ang isang runaway servant. Nagkamali. Gayunpaman, kanya pong pinahayag ang kanyang identity, ang kanyang pagkatao. Pinahayag niya rin ang Diyos na kanyang sinasamba. Kagaya po ng commentary, napakaganda ni Richard D. Phillips, isa pong reformed pastor. Sabi niya, the church like Jonah is called to fear the Lord. And the result of the God-fearing church is that the world knows what it stands for and which God it serves. Si Jonah po'y nagkasala, nagkamali, ngunit sa punto po ng pagsisisi, may kalakasang loob siya na sabihin, ako ay isang mananampalataya na may takot sa Diyos ng kalangitan, karagatan at ng lupain. At gagamitin ng Diyos ang testimonyang ito upang ipakita ang kanyang pagmamahal, hindi lamang kay Jonah, maging sa mga tripulante. Gawin din po sa ating nasa iglesia. Ito po'y hamon sa atin sapagkat pag tayo po'y naninindigan sa ating pananampalataya, maaari po tayong alipustahin. Maaari tayong kainisan ng ating mga kapwa. O kaya i-cancel out. Pag tayo po'y naninindigan sa mga issues at pinipili natin kung ano ang tamang paninindigan. Ngunit mga kapatid, tayo man po ay imperfect. Hindi man tayo perfecto. Dapat hindi po ito maging dahilan na hindi po tayo tumayo sa ating pananampalataya. At dapat maging maliwanag po kung ano po sino po ang ating Diyos na sinasamba. Siguro si Jonah nung mga panahon na yon, kahit siya umamin na, para rin siyang nangungumpisal sa kanyang sarili. Parang sinasabi niya, ako ba'y Hebrew talaga? I'm a Hebrew. Hebrew? I fear the God of heaven, the sea and dry land. Oh, talaga ba? Kasi po yung Hebreo, yung Hebrew, ay descendant po yan ni Abraham, di ba? Nakilala po sa kanyang pananampalataya, devotion, at takot sa Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. Ang tanong po para sa ating lahat ngayon, tayo po ba ay meron ding katapangan upang manindigan, upang ipahayag ang ating pananampalataya sa Panginoon? Pag ang mga tao po ay nagtatanong tungkol sa ano bang pinaniniwalaan mo, tayo ba ay may sagot? Maliwanag ba ang ating identity at ang ating panawagan? Gusto ko po ang sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi po doon, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Napakaganda po ng pahayag na ito. Isa-isahin natin, unahin natin yung chosen people or chosen race. Ibig sabihin po, tayo po'y mananampalataya, hindi dahil pinili natin ng Diyos. Ang Diyos po ang pumili sa atin. Binuksan niya ang mga mata ng ating puso upang maunawaan natin ang Ebanghelyo at tumugon sa kanyang panawagan. Yan po, siya ang pumili. Kaya tayo po noon, siguro, nung hindi pa tayo mananampalataya, pag binabasa natin ang Biblia, ang labo di ba? Ano ba naman ito? Ang labo nito. Unless the Lord opens the eyes of your heart, then you will see the treasure
in jars of clay. The Word of God, Jesus Christ Himself. Tapos royal priesthood, pare. Nung panahon po na yon, yung tabernakulo, na kung saan ang presensya ng Diyos ay naroon po sa Holy of Holies, wala hong ibang nakakapasok doon kundi ang pare. Pare lang po. Pero alam niyo po ba na dahil po kay Kristo na siyang the great high priest, na sinakripisyo ang kanyang sarili, tayo po ngayon ay maaari nang pumasok sa presensya ng Diyos. Hindi na natin kailangan ng pare. Tayo po ay royal priesthood, a holy nation. Ibig sabihin tayo po ay itinalaga sa isang gawain. At ano po ba yan? Ang sabi rito, to proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Kaya tayo dapat excelente sa lahat ng ginagawa. Bakit? Sinasalamin natin ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Ngunit kapatid, kaibigan, hindi ka man ikaw ang pinaka nasa taas ng iyong organisasyon, it doesn't matter. For as long as you're doing everything to please God alone, no one else. Ang kailangan po ng Diyos ay hindi po yung success. Ang kailangan niya, faithfulness. Pagiging tapat sa ating ginagawa. Kaya kapatid o kaibigan, kung hindi ka pa sigurado na ikaw ay kasama na sa pamilya ng Diyos, ang sabi po ng salita niya, ikaw ay namumuhay pa rin sa kadiliman. Mukhang okay naman ang buhay mo. Wala kang sakit, marami kang property, no? Marami kang ayos naman, mukhang okay naman lahat. Pero kapatid, darating ang araw na lahat tayo haharap sa tunay na Diyos, ang nag-iisang tunay na Diyos. Naniniwala man tayo o hindi sa Kanya, tayo haharap sa Kanya. At magbibigay ng pagsusulit ng ating buhay. Kung tayo naniniwala na dahil lang sa kabutihan pwede tayong pumasok sa langit, medyo malabo yan. Kasi ang requirement ng Diyos ay holiness, perfection. Walang kasalanan. Ang problema, pinanganak tayo, makasalanan na di ba? Sabi ni David, in my mother's womb, I was already a sinner. Tayo po ay sinner, hindi dahil sa nagkakasala tayo. Tayo po ay sinner, kaya tayo nagkakasala. So, sino makakapasok sa langit o sa harian ng Diyos? Wala. Kailangan tayong maipanganak muli na malinis. And that only happens through Jesus Christ, who already paid for the penalty of our sins so that we may be born again in spirit, born from above. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Pinanganak muli, bagong creation. The old has passed away, behold, the new has come. Magkakasala pa rin, sasablay pa rin, kasi hanggat hindi bumabalik si Kristo at dadamitan tayo ng glorious body, hanggat hindi yan nangyayari, tayo sasablay pa rin. Pero yung atin pong consciousness sa kasalanan, matindi na. Dati gusto natin ginagawa yun, hindi tayo nakukonsensya. Ngayon, pag may mali ka, para bang nababagabag po tayo ng ating konsensya. Kaya kapatid, kung hindi ka po sigurado na ikaw ay anak ng Diyos, sapagkat hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay siya na naniniwala, tinatanggap si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, tagapagtubos ng kanyang mga kasalanan at namumuhay sa kanyang katuruan. Tayo pong lahat, sinasabi natin tayo ay believers. But do we follow Him? Kaya mas maganda sigurong tawag sa atin, hindi believers, yung followers. Mas maganda yun, di ba? Pareho lang naman sila. Pero when you are a believer, we should be followers. How do we follow if we don't know Him? We don't know who we are following. We don't know His Word. Hindi natin alam ang kanyang salita. Anong susundin natin? We will just listen to just anyone that comes along. Oh, that sounds very inspiring. Susundin ko yan. But please do not listen to what I'm saying. Don't even believe what I say. Look at the Scripture. Yung Bible lang po ang ating pangahawakan. Nandito na po tayo sa verse 10.
So yung verse 9, ang pinag-usapan doon, yung kumpisal, pagko-confess ni Jonah, na parang kumpisal na rin sa kanyang sarili, siya po'y nabuhusan ng malamig na tubig upang aminin ang kanyang kasalanan. Ngunit ang kanyang kahinaan at pagiging disobedient o pagiging suwail at ang kanyang pagtalikod rito o kanyang pag-amin sa kanyang kasalanan, makita natin po na ito ay ginamit ng Diyos upang ang kanyang pagkakamali ay maging totoong biyaya at pakita rin po ang habag ng Diyos para sa mga naliligaw. Ang sabi po noon, no, yung siyempre nung kinonfront po siya ng mga tribulante, di ba? Ang sabi, "What have you done?" Ang sabi po doon, "These men were exceedingly afraid. And what is this that you have done?" Napakalaking kasalanan ang iyong ginawa. Alam niyo po, ito'y nangungusap na parang sinasabi nila, sabi mo natatakot ka sa Diyos na si Yahweh. Bakit ginawa mo ito? Hindi mo siya sinunod. Gayon pa man, yung pangungumpisal ni Jonah ay naging testimonya sa kanila. Bakit? Nakilala nila kung sino yung Diyos na may kontrol nung kalamidad na kailang hinaharap. Sa ibang salin po, yung salitang exceedingly afraid, ang ginamit po sa ibang salin, feared with great fear. Feared with great fear. Yung unang fear po nila sa verse 5, pinag-aralan po last time, takot po dun sa klima o sa bagyo. Dito po, nang marinig nila ang kumpisal ni Jonah, yung takot po nila hindi na po sa bagyo, kundi kung sino ang nagdala ng bagyo. Kung sino ang may hawak sa bagyo, ang Diyos ni Jonah. Si Yahweh. Kaya itong mga taong ito, ang sabi, they feared with great fear. That was the time when Jonah confessed his guilt and confessed as well or proclaimed that he feared God. Ito po ang punto na nais po nating susugan bago po tayo magtapos. Ang Panginoon po, lumalabas hindi lamang si Jonah ang kanyang hinahabol. Hinahabol niya rin po yung mga tripulante. Mahal niya rin po ang mga ito. Hinahabol niya po sila. Sila na unbelievers, lost and also perishing. Ano pong gusto ng Diyos? Upang itanim sa kanilang puso ang reverential fear. The fear is the beginning of wisdom, di ba? Beginning of knowledge. Yun po ang simula May takot sa Diyos. Kaya, hintayin po natin yung kwento. Siguro next week pag-uusapan pa yan. But ang Panginoon po ay nagagalak na sila ay mabigyan ng pagkakataon upang magkaroon din po ng takot sa Diyos. At hindi po ito aksidente. Kagaya po ng, alam niyo na, kung ito ay first time po kayo, hindi aksidente na naririto kayo. Panginoon, plinano na niya yan, that you are here. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, "This is good and pleasing in the sight of our Lord and Savior, who desires that all people to be saved and come to the knowledge of the truth." Amazing, amazing how God wills that everyone come into the knowledge of the truth. Alam niyo po, yung mga tripulante, konti lang yung narinig nila Konti lang, little knowledge about God, and yet they responded with fear. Here was a pagan seeing a small light and getting drawn to it. Nasa kadiliman may nakitang liwanag, pupunta sila ron Si Jonah, ang propeta, nakatayo sa liwanag, lumalakad palayo. May mga ibang tao po, napakalalim ng pagkakakilala sa Diyos sa Biblia, lahat. Subalit, nire-resist pa rin siya. May mga ibang tao naman, konti lang ang alam. Pero grabe ang kanilang takot at pagmamahal sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, diba, parang si Kristo, unless you are like these children in our relationship with God, you cannot enter the kingdom. I hope we belong to the second group. The second group, the sailors could not reconcile how a prophet could disobey the God that they fear. Kaya kaibigan,
siguro ang Panginoon ay nangungusap sa atin ngayong araw na ito. Siguro hindi man tayo tumatakbo katulad ni Jonah, pero may mga maliliit tayong mga compromises, kompromiso. At tayo ay dahan-dahan na lumalayo, hindi man halata. Maharing tinatamad tayo magbasa ng salita ng Diyos. Tinatamad tayong umattend ng church. Wala tayong oras, dami nating oras sa ibang bagay. Kapatid, kailan tayo huling umiyak nang mabasa natin ang lyrics ng isang awit naghango sa bersikulo? Kailan tayo huling tumangis sa Diyos katulad nung tayo'y bago pa lamang sa pananampalataya? Lumuluha ka pa rin ba? Kapag ikaw ay nananalangin, tayo po bilang isang iglesia, masyado ba tayong concerned kung anong sasabihin ng tao kaysa ipakita kung ano pa ang karakter ng Diyos sa iba? Mag-ingat po tayo. Maging sensitibo sa pangunguna ng Diyos sa lahat ng bagay. May mga times na medyo manghihina, we will stumble and fall, but be rest assured that the God of relentless grace will continue to pursue you, to retrieve us and lead us back to the path that He wants us to be. Grabe po ang pagiging relentless ng grasya ng Diyos, who can turn our weaknesses, lahat po ng kahinaan natin, the moment na tayo ay sumurrender, gagamitin niya po ang kwento ng iyong buhay upang i-bless ang ibang bagay, ang ibang tao. Lahat ng kwento ay magkakaroon ng kwenta. At kahit hindi man po tayo tapat sa Kanya, ang Panginoon ay nananatiling tapat. Tiyak na Siya ay kumikilos sa mga sirkumstansya ng ating buhay upang ipakita sa atin ang Kanyang walang humpay na pagmamahal at katapatan sa Kanyang mga salita. Bilang huling hamon sa atin, napakaganda at napakalaking pagpapala na tayo ay nakatayo sa walang humpay na biyaya ng Diyos. Maraming pagkakataon na maaaring tayo panghinaang loob. Ngunit huwag tayong matuksong tumakas palayo sa Kanyang presensya. Sa halip, lalo tayong manatili na lumapit sa Kanya. Napakasayang isipin kung ano ang maaari niyang gawin sa mga taong tapat at talagang lubos ang pananampalataya sa Kanya at magiging kasama natin Siya. Hindi para tayo ihabulin niya, ngunit kasama natin Siya upang abutin ang mga taong mahal din Niya, lalong-lalo na mga naliligaw ng landas. Tayo po ay manalangin pangtapos. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita ngayong araw na ito. Panginoon, wala pong naitatago sa inyong harapan. Lahat po ng bagay ay batid ninyo. Hindi po kami maaring tumakas, lumayo. Hindi man kami katulad ni Jonah na tahasan pong umiiwas sa inyo. Ngunit sa aming buhay, Panginoon, batid mo po ang mga kompormiso. Ang maliliit na mga kompormiso ng aming pananampalataya na unti-unting humihila sa amin papalayo. Pakita mo po ito, Panginoon Ama. At dalangin po namin, O Diyos, na ito ay ikumpisal namin sa inyong harapan. At kayo po na siyang tapat ay tunay na nagbibigay ng kapatawaran at bibigyan kami ng bagong simula. Panginoon, pag-ibayuhin mo po, O Diyos, ang aming takot at alab ng pagsamba. At ipakita mo po ang landas na iyong nais naming tahakin. Maitaas ka lamang, Ama, sa aming buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa walang humpay at dakilang awa. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Tayo po'y tumayo sa ating benediction. Sumainyo ang pagpapala at pagmamahal at ang dakilang biyaya ng Panginoon. Humayo tayo ng iba yung lakas, hindi lamang pisikal, kundi pang espiritual, at harapin natin ang mundo ng may pag-asa, pagtitiwala sa Diyos, at pagmamahal sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you all.